Ano ang halaga kung makilala ang Panginoong Hesus? Sana ay makatulong ang araling ito, hindi lang para sa ating kaalaman, kundi upang makapanatili tayo sa pagsunod sa Diyos. Sa utos niyang dapat ay pag-ibig natin sa kapwa. Hindi lang sa mga mabubuti sa atin, kundi sa kahit mga kapatid na nakagagawa ng masama sa atin, sa kanilang kahit sumasadya man o hindi. Dahil sa mga ginanap ng lubos ng Diyos, ang kanyang nailatag ng New Covenant o ang bagong kasunduan ay naging malaya na ang lahat, malinis at may bago ng kapanganakan sa Espiritu. Nakakikilala man sa Panginoong Hesus o hindi, malaya at may bago ng pag-asa na taglay ang bawat isa. Sa bawat araw rin nakaloob ng Diyos. Ito ay ang kalayaan ng lahat na pumili sa gusto na nating gawin. Ang sumunod sa utos na dapat ay paggawa sa pag-ibig sa kapwa o kahit ang paggawa ng pagsuway sa Diyos. Kalayaan pa rin ito ng lahat sapagkat sa bawat puso ay naisulat na ng Diyos ang kanyang utos. Hula noon sa aklat ng Jeremias na tinupad ng Panginoong Hesus. Hebrews 10 verse 16 to 17. This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds I will write them. Then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Ito ay sa pamamagitan ng ating konsensya na nagsasabi sa atin ng kung ano ang mabuti at ng sama-sama nating gagawin. Sinabi kong masamang gagawin sapagkat ang kasamaang ginagawa ay kasalanang sinasadya at pinaplano. Hindi man natuloy ay kasalanan pa rin sapagkat pinlano sa puso. Gayon rin naman ang sa mabuting balak na gagawin, hindi man nagawa dahil sa dala ng pagkakataon o kahit pagkabigla, ito ay kabutihan pa rin sapagkat binalak galing sa kalinisan ng puso. Kaya kapatid, walang halaga sa Diyos ang ating angking kalagayan sa relihiyon at paniniwala. Sabihin man nating tayo ay Kristiyano o hindi. Tayo mang laging laman ng ating pinagmamalaking simbahan o kahit pabisi sa marami nating ministry na kahit araw-araw ay nagbabasa ng Biblia o di kaya ay nagba-Bible study pa. Kahit pa-leader tayo ng simbahan, kung wala ang makatotohanang pagsisikap na gumawa sa pag-ibig sa kapwa, wala ngang kabuluhan ang lahat ng ating mga gawain para sa Diyos. Kabanalang walang katuturan. Kahit ako sa aking mga sinasabi, kung wala ang pagsisikap na paggawa sa pag-ibig, wala nga rin. Sinulat ito ni Apostol Pablo, silang mga kahuli-hulihan ng apostol noon. Naisip pa natin kung bakit pa binanggit na huli? Huli na sapagkat wala nang ang pangangailangan noon pa man, lalo na ngayon. 1 Corinthians 13 verse 1 to 3. If I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. Kapatid, kung papansinin natin ang buong konteksto ng Biblia, ito ay ang paggawa sa pag-ibig. Sapagkat ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi nangangailangan ng anumang bagay mula sa ating tao. Wala tayong maidadagdag sa kanyang pagkadiyos. Gayon rin ay walang magagawa tayo na anumang bagay na maibabawas sa kanya. Mananatili siyang Diyos magpakailanman. Ano man ang ating gawin. Makilala man natin o hindi ang kanyang anak, ang Panginoong Hesus, ay mananatili pa rin siyang Panginoon sa lahat. Wala na nga tayong magagawa na magiging pamumusong pa sa banal na Espiritu ng Diyos nang hindi mapapatawad. Sapagkat ang sinabing walang kapatawaran ay ang pilit na ginagawa ng mga Pariseo noon nang subukan nilang pigilan ang planong pagtutubos ng anak ng Diyos na hindi nga nagtagumpay sila sa kanilang paninira, kaya't sa ginawa nilang iyon ay wala na ngang kapatawaran. Na hindi na natin mauulit na gawin ngayon ang pigilan ang banal na Espiritu sapagkat nagtagumpay na siya. Ngunit anumang gagawin nating mabuting bagay ngayon para sa kapwa, iyon na ang ating pag-ibig ring tunay sa Kanya. Sa katunayan, kapatid,
Ang kanyang utos na naipasulat sa mga apostol sa aklat ng Mateo ay hindi dalawang magkahiwalay na utos. Sa halip ay iisa lang ng layunin. Narito sa Matthew 22, verse 37 to 39. And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment. Foremost, sapagkat pinakamahalaga. Kaya sa sinabi namang, The second is like it, You shall love your neighbor as yourself. the second is like it, sapagkat iisa sa kabuuan. Pagpapatunay ng sa sinalitang parabola o pahiwatig noon ng Panginoong Hesus ay ito. Matthew 25, verse 34 to 40. Then the king will say to those on his right hand, Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick, or in prison and come to you? And the king will answer and say to them, Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Kaya mula nang maipatupad na ng Panginoong Hesus ang kanyang New Covenant para sa lahat, na para rin sa lahat ng panahon, malinaw na ang tunay na magagawa nating bawat isa ngayon ay ang sumunod sa bilin niyang kasunduan, ang paggawa ng pag-ibig sa kapwa. Ano man ang kahit paniniwalang nasumpunganan ng mga tao, ano man ang ating naging relihiyon o paniniwala, naligaw man tayo ng mga nangaral sa atin, silang sumadyaman o hindi, tayo na sa ating sarili ang may kalayaan ng sa dapat nating gagawin para sa Diyos. Bagamat wala nang pangangailangan pa sa mga nakasanayang tradisyon o mga ritual na ating ginagawa pa, sa mga pinaniniwalaan nating maglalapit sa atin sa Diyos. Kung atin pa rin ginagawa, ay wala namang masama. Basta't huwag lang magdadala sa atin sa pagkamuhi at pagbibintang sa kapwa na hindi naniniwala sapagkat kaiba sa atin. Kung hindi ito inuuna kaysa sa paggawa ng mabuti sa pagtulong sa kapwa, lalo na't nagdudulot ng hindi pagkakasundo. Gayon rin kung hindi nagagamit ito sa pagkalakal at pagkuha ng pera, lalo na't mula sa kahit mahihirap na kapatid. Matustusan lang ang sa kanila raw ay naging hanap buhay na. Pagpatawad ninyo. Sasabihin ko at hindi ikakaila na wala naman talaga kasing pangangailangan pa sa mga ritual at tradisyong iyon. Sinabi kong wala na, hindi dahil sa walang nagawang mabuti noon, kundi dahil sa naipagsilbi na ng mga ito ang lahat ng pangangailangan para sa kanyang layunin, na itinakdang maganap lahat noon, kaya naganap ngang lubos. Ginawa na ring pangangaral ngayon, ang sabihing dapat na munang tanggapin raw ang banal na spirito upang manaig sa ating makasalanang pagkatao, na kung hindi raw gagawin ay magiging mahina tayo at walang kakayanan na lumaban sa kasalanan. Walang ganoon, kapatid. May binanggit noon ang Panginoong Hesus patungkol sa pangakong Espiritu ng Diyos na mapapasa kanila sa araw ng Pentecost. Hindi iyon pangako na para sa lahat at sa lahat ng panahon, lalong hindi para sa atin, kundi sa kanila lang noon. Hindi nga ba't dahil roon ay nakapagpapagaling sila ng lahat ng uri ng sakit, nakabubuhay sila ng mga patay at nagpapalayas ng mga demonyo. Samantalang kung sa atin rin ito pangako, bakit hindi tayo makabuhay ng patay? Sa lahat nito ay upang mapatunayan kasi sa pamamagitan nila na ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanila. Sapagkat sa kanilang panahon matutupad ang pangakong paghuhukom ang magaganap noon sa Jerusalem. Mahalaga na maunawaan natin ang time element na sinasabi ng Biblia. Kamalian kasi na ipangaral ng maraming simbahan ang pag-angkin nila sa mga sulat ng mga apostol upang gamitin sa pansarili nilang binuong doktrina na hindi isinasaad sa Biblia, gaya ng sa talatang ito mula sa aklat ni Juan. John 15, verse 5 to 8. I am the vine, you are the branches.
He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Hindi ito babala ng impyernong itinuturo rin nila ngayon. Ito ay ang babala ng Panginoong Hesus na magaganap na paghuhukom noon sa Jerusalem, sa henerasyong iyon at hindi sa libu-libong taon pa sa kanilang future. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Narito ang babala rin sa Matthew 24 verse 15 to 19. Therefore when you see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house, and let him who is in the field not go back to get his clothes. But woe to those who are pregnant, and to those who are nursing babies in those days. Mga kapatid, natupad ng lahat ang mga pangako ng Diyos sa Israel. Kaya't malaking kasinungalingan ang sabihing hindi pa naguhukom ang Panginoon sa kanila. Kamalian na sabihing wala tayo ng sariling kakayanan upang makasunod sa Diyos para sa paggawa ng mabuti sa kapwa, na siyang pag-ibig nating totoo sa Diyos. Sapagkat ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay nasa kanyang salita, na ipasulat sa mga apostol upang sa habang panahon ay maging basihan at gabay natin ng para sa patotoo ng mga naganap ng pagtatagumpay ng Diyos. Jeremiah 31 verse 31 and verse 33. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Naisulat na ng Panginoon sa puso ng bawat isa ang ating kaalaman para sa paggawa ng mabuti o masama. Ito na nga ang ating konsyensya. Dahilan ng sa ginawang mabuti ng Panginoong Hesus na pag-aalay ng kanyang buhay para sa lahat, natuklasang totoo ng tao ang tunay na paggawa ng kabutihan sa kapwa, kaya't walang makapagdadahilan pa na hindi niya alam. Ano ang halaga kung makilala ang Panginoong Hesus matapos ay sadyang hindi na sumunod? Kapatid, hindi man nakilala ang Panginoon kung mula sa iyong puso ay may pagsisikap namang makasunod sa utos niyang pag-ibig sa kapwa, mas nakilala mo pa siyang tunay.